Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang pagsibol ng kaisipan. Panahon ng absolutismo, liberalismo, at enlightenment. Mga kababayan, alam ba ninyo na ang mga ideya noong panahon ng absolutismo, liberalismo, at enlightenment, ay may malaking kinalaman sa kung paano tayo namumuhay ngayon? Mula sa paraan ng ating pamahalaan, hanggang sa mga karapatang tinatamasa natin, ang mga kaisipang ito ay nag-iwan ng marka sa ating lipunan, at nag-ambag sa paghubog ng modernong mundo. Sa ating talakayan ngayon, ating aalamin kung paano nagugat ang mga ideyang ito, sino ang mga taong nagpausbong nito, at bakit mahalaga pa rin ito sa ating mundo. Kaya tara, samahan ninyo akong maglakbay sa kasaysayan, at ating tuklasin ang mga kaisipang nagpabago sa mundo at sa atin. Ang panahon ng absolutismo, kapangyarihan sa kamay ng isa. Sa kasaysayan ng mundo, may mga panahong ang kapangyarihan ay nakasentro lamang sa isang tao. Ang hari o reyna, ito ang panahon ng absolutismo. Sa sistemang ito, ang monarko ay may ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng pamahalaan, ekonomiya, at maging sa buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ano ang absolutismo? Ang absolutismo ay isang sistema ng pamahalaan, kung saan ang isang pinuno, karaniwan ay isang hari o reyna, ay mayroong walang limitasyong kapangyarihan. Naniniwala ang mga absolutong monarko, na sila ay pinili ng Diyos upang mamuno, kaya't ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat questionin. Ito ay tinatawag na divine right of kings. Mga pangunahing katangian ng absolutismo. Sentralisasyon ng kapangyarihan. Sa ilalim ng absolutismo, ang lahat ng mga sangay ng pamahalaan, ay nasa ilalim ng kontrol ng monarko. Ang mga desisyon tungkol sa batas, buwis, militar, at diplomasya, ay ginagawa ng hari o reyna nang walang pangangailangan ng pag-aproba, mula sa anumang konseho o asembleya. Banal na karapatan ng mga hari. Ang mga absolutong monarko ay naniniwala, na ang kanilang awtoridad ay nagmula sa Diyos. Dahil dito, itinuturing nila ang kanilang sarili na responsable lamang sa Diyos, at hindi sa kanilang mga nasasakupan. Ang paniniwalang ito, ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam ng pagiging hindi nagkakamali, at nagpalakas sa kanilang kapangyarihan. Kontrol sa ekonomiya. Ang mga absolutong monarko, ay may malawak na kapangyarihan sa ekonomiya ng kanilang mga kaharian. Kinokontrol nila ang kalakalan, nagtatakda ng mga buwis, at namamahala sa mga yaman ng bansa. Ang layunin ay upang palakasin ang ekonomiya ng estado, at punan ang kaban ng hari. Hukbong sandatahan. Ang isang malakas na hukbong sandatahan, ay mahalaga sa pagpapanatili ng absolutong kapangyarihan. Ang mga absolutong monarko ay nagtayo ng malalaking hukbo at hukbong dagat, upang protektahan ang kanilang mga teritoryo, sugpuin ang mga rebelyon, at itaguyod ang kanilang mga interes sa ibang bansa. Pagsuporta sa sining at kultura. Maraming mga absolutong monarko, ang naging patron ng sining at kultura. Sinusuportahan nila ang mga musikero, artista, at manunulat, na nagreresulta sa pag-usbong ng mga obra maestra. Ang layunin, ay upang luwalhatiin ang kanilang mga kaharian, at ipakita ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Mga kilalang absolutong monarko sa panahon ng absolutismo. Louis XIV ng Pransya. Kilala bilang Sun King. Si Louis XIV ay isa sa mga pinakasikat na absolutong monarko sa kasaysayan. Naghari siya sa Pransya sa loob ng 72 taon, na nagtatag ng isang sentralisadong estado, at nagpatayo ng marangyang palasyo sa Versailles. Reyna Elizabeth I ng Inglaterra. Isang mahusay na pinuno, pinamunuan niya ang Inglaterra sa isang ginintoang panahon ng pag-unlad sa sining, panitikan, at ekonomiya.
Pinatunayan niya ang kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagtatanggol sa Inglaterra laban sa Spanish Armada. Peter the Great ng Rusya. Nagmodernisa si Peter the Great ng Rusya, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga reforma sa militar, edukasyon, at ekonomiya. Nagtayo siya ng isang bagong kabisera, ang St. Petersburg, at pinalawak ang teritoryo ng Rusya, sa pamamagitan ng digmaan. Mga positibo at negatibong epekto ng absolutismo. Ang absolutismo ay nagdulot ng malawak at magkakaibang epekto sa lipunan, politika, at ekonomiya. Narito ang mga pangunahing epekto nito. Positibong epekto ng absolutismo. Pagkakaisa at katatagan sa estado. Sentralisasyon ng kapangyarihan. Sa pagtanggal ng kapangyarihan ng mga lokal na maharlika at simbahan, naging mas madali para sa monarko na magpatupad ng iisang batas at patakaran sa buong kaharian. Pagbawas ng kaguluhan. Ang malakas na sentralisadong pamahalaan, ay nakapagpababa ng mga internal na hidwaan at digmaang sibil, na nagdulot ng mas matatag na lipunan. Pagtatatag ng bansang estado. Ang mga absolutong monarko, ay nagambag sa pagbuo ng mga modernong bansang estado, sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga hangganan, pagtatatag ng pambansang identidad, at pagbuo ng pambansang hukbo. Pag-unlad ng ekonomiya at infrastruktura. Pagsulong sa industriya at komersyo. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, nagkaroon ng suporta sa mga industriya at komersyo, na nagpalakas sa ekonomiya, at nagbigay ng trabaho. Pagtatatag ng infrastruktura. Nagpatayo sila ng mga kalsada, tulay, at iba pang infrastruktura, na mahalaga para sa kalakalan at komunikasyon. Merkantilismo. Maraming absolutong monarko ang nagpatupad ng patakarang merkantilismo, na naglalayong palakasin ang ekonomiya ng bansa, sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalakalan, pagtatatag ng mga kolonya, at pag-iipon ng ginto at pilak. Pagsulong ng sining, agham, at kultura. Patron ng sining. Maraming absolutong monarko, tulad ni Louis XIV ng Pransya, ang naging masigasig na patron ng sining, musika, at literatura. Ito ay nagdulot ng isang ginintoang panahon sa kultura, at nagtatag ng mga institusyong pangsining. Suporta sa agham. Ang ilang monarko ay sumuporta sa mga siyentipikong pagtuklas at inobasyon, na nag-ambag sa pag-unlad ng kaalaman. Negatibong epekto ng absolutismo. Pagsugpo sa karapatan at kalayaan ng indibidwal. Kawalan ng boses ng mamamayan. Ang mga mamamayan ay walang karapatang magpahayag ng kanilang saloobin, o magtanong sa mga desisyon ng monarko. Ang kanilang buhay at pag-aari, ay lubos na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari. Limitadong kalayaan. Ang kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa relihiyon, at iba pang pangunahing karapatan, ay madalas na limitado o wala. Pag-abuso sa kapangyarihan at kalupitan. Tyranny. Dahil sa kawalan ng checks at balances, madaling naabuso ng mga absolutong pinuno ang kanilang kapangyarihan, na nagdulot ng kalupitan at pang-aapi sa kanilang mga nasasakupan. Kakulangan sa pananagutan. Ang mga monarko ay naniniwala na sila ay responsable lamang sa Diyos, kaya't hindi sila nananagot sa kanilang mga aksyon, sa kanilang mga mamamayan. Mabigat na pasanin sa ekonomiya. Malalaking buwis. Upang ponduhan ang kanilang marangyang pamumuhay, malalaking hukbo, at mga digmaan, ipinapataw ng mga absolutong monarko ang matataas na buwis, sa kanilang mga mamamayan, lalo na sa mga karaniwang tao. Utang ng Estado. Ang malalaking gastos sa digmaan, at pagpapatayo ng mga palasyo, ay madalas na nagdudulot ng malaking utang ng Estado, na nagpapahirap sa ekonomiya sa mahabang panahon. Madalas na digmaan. Ambisyong teritorial. Ang mga absolutong monarko, ay madalas na may ambisyon na palawakin ang kanilang teritoryo at kapangyarihan, na nagdulot ng madalas na digmaan, sa pagitan ng mga kaharian. Pagkawala ng buhay at yaman. Ang mga digmaang ito, ay nagdulot ng malawakang pagkawala ng buhay, at pagkasira ng yaman. Pagsibol ng revolusyon.
Pagtutol sa pang-aapi. Ang matinding pang-aapi at kawalan ng karapatan, ay nagbunsod sa pagtutol mula sa mga mamamayan, at sa pag-usbong ng mga ideya ng liberalismo at enlightenment. Rebolusyong Pranses. Ang absolutismo ng mga hari ng Pransya, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng Rebolusyong Pranses, na nagtapos sa monarkiya, at nagbigay daan sa mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapatiran. Sa kabuuan, ang absolutismo ay isang panahong nagpakita ng kakayahan ng isang pinuno, na nagdulot ng parehong pag-unlad at paghihirap. Ang mga aral na natutunan mula sa panahong ito, ay patuloy na humuhubog sa ating pag-unawa sa pamamahala, at sa kahalagahan ng balanse sa kapangyarihan. Pag-usbong ng liberalismo at enlightenment. Isang paglalakbay tungo sa kalayaan. Sa kasaysayan ng mundo, may mga panahong nagdulot ng malaking pagbabago sa kaisipan at pamumuhay ng mga tao. Isa sa mga panahong ito, ay ang pag-usbong ng liberalismo at enlightenment. Ang dalawang kilusang ito, ay nagdulot ng malalim na epekto sa politika, ekonomiya, at lipunan, na nagbigay daan sa mga modernong ideya ng kalayaan, karapatan, at pagkakapantay-pantay. Liberalismo. Isang ideolohiya ng kalayaan, at pagkakapantay-pantay. Ang liberalismo, ay isang ideolohiyang politikal at panlipunan, na nagtataguyod ng kalayaan ng individual, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas at mga karapatan, tulad ng pag-aari, pananalita, at relihiyon. Ito ay isang pundasyon ng mga makabagong demokrasya, at naglalayong protektahan ang mga individual mula sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng pamahalaan. Pangunahing prinsipyo ng liberalismo, kalayaan ng individual. Ang mga liberal ay naniniwala, na ang bawat individual ay may karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili, at dapat na malaya mula sa panghihimasok ng pamahalaan, sa kanilang personal na buhay. Pagkakapantay-pantay. Ang lahat ng tao ay dapat na tretuhin ng pantay-pantay sa ilalim ng batas, anuman ang kanilang lahi, kasarian, o relihiyon. Karapatan sa pag-aari, pananalita, at relihiyon. Ang mga individual ay may karapatang mag-ari ng ari-arian, magpahayag ng kanilang mga opinyon, at pumili ng kanilang sariling relihiyon, nang walang panghihimasok ng pamahalaan. Liberalismo at demokrasya. Bagamat ang liberalismo at demokrasya ay magkaugnay, ang mga ito ay magkaibang konsepto. Ang demokrasya ay tungkol sa pamamahala ng nakararami, samantalang ang liberalismo ay nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga individual at minorya. Mahalaga ang parehong liberalismo at demokrasya para sa isang malaya at maunlad na lipunan. Ang liwanag ng isip, pag-unawa sa panahon ng kaliwanagan o enlightenment. May mga panahon sa kasaysayan na tila nagising ang sangkatauhan mula sa mahabang pagkakatulog, at isa na rito ang tinatawag nating panahon ng kaliwanagan o enlightenment. Ito ay isang makasaysayang yugto na humubog sa ating modernong mundo, nagtulak sa atin na magtanong, mag-isip, at maghangad ng pagbabago. Ano nga ba ang panahon ng kaliwanagan? Ang panahon ng kaliwanagan ay isang malawakang kilusang intelektual at kultural na umusbong sa Europa noong ika-17 hanggang ika-18 siglo. Ito ay isang panahon kung saan ang mga ideya ng rason, agham, at loika ay naging pangunahing sandata sa paghahanap ng katotohanan at pag-unlad. Sa halip na bulag na pagsunod sa tradisyon o awtoridad, hinikayat nito ang bawat isa na gamitin ang sariling pag-iisip at kritikal na pagsusuri. Mga pangunahing ideya ng kaliwanagan. Rason at loika. Ang mga nagtaguyod ng kaliwanagan ay naniniwala na ang rason at loika ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang mundo at malutas ang mga problema. Hinikayat nila ang mga tao na magtanong, mag-isip ng kritikal, at huwag basta-basta maniwala sa mga tradisyon o awtoridad. Agham. Ang pag-unlad ng agham ay nagbigay ng malaking ambag sa kaliwanagan. Ang mga tuklas nina Isaac Newton, Galileo Galilei, at iba pang siyentipiko ay nagpakita na ang mundo ay maaaring maunawaan sa pamamagitan ng mga natural na batas, hindi lamang sa pamamagitan ng relihiyon o pamahiin.
Individualismo. Itinaguyod ng kaliwanagan ang ideya ng individualismo, na nagsasabi na ang bawat tao ay may karapatang mag-isip at kumilos ng malaya. Hinikayat nito ang mga tao na maging responsable para sa kanilang sariling buhay at magtrabaho para sa kanilang sariling kaunlaran. Kalayaan. Ang kalayaan ay isang pangunahing tema ng kaliwanagan. Ang mga nagtaguyod nito ay naniniwala na ang mga tao ay dapat na malaya mula sa pang-aapi ng pamahalaan, relihiyon, at lipunan. Ipinaglaban nila ang mga karapatan tulad ng kalayaan sa pananalita, kalayaan sa pag-iisip, at kalayaan sa relihiyon. Ang dakilang layunin, kalayaan at kaunlaran. Higit pa sa pagpapalaganap ng kaalaman, ang panahon ng kaliwanagan ay may malalim na layuning baguhin ang lipunan at pamahalaan. Ang mga pilosopo ay nagmungkahi ng mga bagong ideya tungkol sa karapatan ng tao, kalayaan, at ang pinakamahusay na paraan ng pamamahala. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng rason, maaaring magtatag ng isang lipunan, kung saan ang bawat individual ay may kalayaan na mag-isip, magsalita, at mamuhay ng ayon sa sariling kagustuhan, basta't hindi ito nakakasama sa iba. Hinangad din nila ang kaunlaran, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa moralidad at kultura ng sangkatauhan. Ito ang nagtulak sa mga revolusyon sa Amerika at Pransya, at naglatag ng pundasyon para sa mga modernong demokrasya, at karapatang pantao. Epekto ng kaliwanagan. Ang kaliwanagan ay nagkaroon ng malalim na epekto sa lipunan at pamahalaan. Ito ay nagtulak sa mga revolusyon sa Amerika at Pransya, na nagresulta sa pagtatatag ng mga republika, na nakabatay sa mga prinsipyo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapatiran. Ang kaliwanagan ay nagbigay din ng inspirasyon sa mga reforma sa edukasyon, batas, at ekonomiya. Pamana ng kaliwanagan. Hanggang sa kasalukuyan, ang pamana ng kaliwanagan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin. Ang mga ideya nito tungkol sa rason, agham, individualismo, at kalayaan, ay nananatiling mahalaga sa ating pag-iisip at pamumuhay. Patuloy tayong nagsusumikap na itaguyod ang isang lipunan, kung saan ang lahat ay may karapatang mag-isip ng malaya, magpahayag ng kanilang sarili, at magtrabaho para sa kanilang sariling kaunlaran. Mga pilosopong nagtaguyod ng kaliwanagan. Ang panahon ng kaliwanagan o Enlightenment, ay isang kritikal na yugto sa kasaysayan ng Europa, na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga bagong ideya hinggil sa pamahalaan, lipunan, at karapatang pantao. Sa panahong ito, nagkaroon ng malaking impluwensya ang mga pilosopo, na ang kanilang mga kaisipan ay humubog sa pundasyon ng modernong demokrasya at kalayaan. Sila ang nagtanim ng binhi ng pagbabago, na nagdulot ng revolusyon sa pag-iisip at pamamahala. Thomas Hobbes, ang pangangailangan ng malakas na pamahalaan. Si Thomas Hobbes, isang pilosopong Ingles, ay kilala sa kanyang akdang Leviathan, na inilathala noong 1651. Sa aklat na ito, ipinaglaban niya ang ideya ng isang malakas at sentralisadong pamahalaan, bilang tanging paraan upang mapanatili ang kaayusan, at maiwasan ang kaguluhan sa lipunan. Ayon kay Hobbes, ang mga tao sa estado ng kalikasan, ay likas na makasarili at mapanira, kaya't kailangan ng isang makapangyarihang pinuno o soberanya, upang protektahan ang kolektibong seguridad, at kapakanan ng lahat. John Locke, ang karapatan sa buhay, kalayaan, at ari-arian. Si John Locke, isa ring maimpluwensyang pilosopong Ingles, ay nagtaguyod ng konsepto ng natural rights, o likas na karapatan. Binigyang diin niya, na ang bawat tao ay ipinanganak na may karapatan sa buhay, kalayaan, at ari-arian, na hindi maaaring alisin, o ipagkait ng anumang pamahalaan. Ang kanyang mga ideya, lalo na sa kanyang Second Treatise, Concerning Civil Government, ay nagbigay inspirasyon sa Rebolusyong Amerikano, at sa pagbuo ng mga prinsipyo ng konstitusyonal na pamahalaan. Montesquieu, ang paghahati ng kapangyarihan. Si Baron de Montesquieu, isang pilosopong Pranses, ay nagpakilala ng ideya ng paghahati ng kapangyarihan ng pamahalaan, sa tatlong magkakahiwalay na sangay.
ang ehekutibo, lehislatibo, at hudisyal. Ang kanyang akda, The Spirit of the Laws, ay nagpaliwanag kung paano makakatulong ang sistemang ito, upang maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan, at mapanatili ang kalayaan ng mga mamamayan. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang teorya sa pagbalangkas ng konstitusyon ng Estados Unidos, at iba pang demokratikong bansa. Voltaire, ang kalayaan sa pananalita at relihiyon. Si Voltaire, isa ring Pranses na pilosopo at manunulat, ay isang masugid na tagapagtaguyod ng kalayaan sa pananalita at relihiyon. Ipinaglaban niya ang karapatan ng bawat individual, na ipahayag ang kanilang mga ideya ng walang takot sa paghihiganti, at ang karapatang pumili ng sariling paniniwala sa relihiyon. Ang kanyang mga kaisipan ay mahalaga sa paghubog ng modernong konsepto ng kalayaan sa pagpapahayag, at paggalang sa iba't ibang pananampalataya. Jean-Jacques Rousseau, ang social contract, at ang kalooban ng tao. Si Jean-Jacques Rousseau, isang pilosopong taga-Geneva, ay nagpakilala ng konsepto ng social contract, o kasunduang panlipunan. Ayon sa kanya, ang pamahalaan ay dapat na batay sa isang kasunduan sa pagitan ng mga tao, kung saan ang bawat isa ay sumasang-ayon na sundin ang pangkalahatang kalooban, para sa kabutihan ng lahat. Ipinahayag niya, na ang tunay na soberanya, ay nasa mga mamamayan, at ang mga batas, ay dapat na sumasalamin sa kanilang kolektibong interes. Ang kanyang mga ideya ay nagbigay daan sa modernong pag-unawa sa demokrasya, at sa papel ng mamamayan sa pamamahala. Ang mga pilosopong ito, ay naglatag ng pundasyon para sa mga ideyang pampulitika, na patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. Ang kanilang mga kaisipan ay nagbigay inspirasyon sa mga revolusyon, at nagtulak sa pagbuo ng mga pamahalaan, na mas tumutugon sa karapatan, at kapakanan ng mga mamamayan. Mga mahahalagang pangyayari sa panahon ng kaliwanagan. Ang panahon ng kaliwanagan, na naganap noong ika-18 siglo, ay isang panahon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Ito ay isang panahon, kung saan ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa mga tradisyonal na paniniwala at kaugalian, at nagsimulang maghanap ng mga bagong paraan ng pag-iisip at pamumuhay. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa panahon ng kaliwanagan, ay ang paglalathala ng encyclopedia ni Denis Diderot. Ang encyclopedia, ay isang malaking koleksyon ng mga artikulo tungkol sa iba't ibang mga paksa, mula sa agham at matematika, hanggang sa filosofiya at politika. Ito ay isang napakalaking proyekto, na tumagal ng maraming taon upang makumpleto, at ito ay naging isang mahalagang mapagkukunan ng kaalaman, para sa mga tao sa buong Europa. Ang isa pang mahalagang pangyayari sa panahon ng kaliwanagan, ay ang paglaganap ng salon, bilang lugar ng talakayan ng mga ideya. Ang mga salon, ay mga pribadong pagtitipon, na ginanap sa mga tahanan ng mga mayayamang tao. Sa mga salon, ang mga tao ay nagtitipon, upang talakayin ang mga ideya tungkol sa politika, filosofiya, sining, at panitikan. Ang mga salon ay naging isang mahalagang lugar para sa pagpapalitan ng mga ideya, at para sa pagbuo ng mga bagong kaisipan. Ang paglawak ng edukasyon at agham, ay isa ring mahalagang pangyayari sa panahon ng kaliwanagan. Sa panahong ito, maraming mga bagong paaralan at unibersidad ang itinayo. Ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mas malawak na pagkakataon na makapag-aral, at ang agham ay nagsimulang umunlad ng mabilis. Ang mga bagong tuklas na agham, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pag-iisip ng mga tao, tungkol sa mundo. Ang pagpapalaganap ng mga ideya ng demokrasya at karapatang pantao, ay isa ring mahalagang pangyayari sa panahon ng kaliwanagan. Ang mga pilosopo tulad ni John Locke at Jean-Jacques Rousseau, ay nagsulat tungkol sa mga ideya ng demokrasya at karapatang pantao. Ang kanilang mga ideya, ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga revolusyon sa Amerika at Pransya. Ang panahon ng kaliwanagan, ay isang panahon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Ang mga pangyayari sa panahong ito, ay nagkaroon ng malaking impluwensya, sa paraan ng pag-iisip at pamumuhay ng mga tao sa buong mundo. Ang Enlightenment, mga epekto nito sa mundo.
Ang Enlightenment ay isang maimpluwensyang kilusang intelektual at kultural noong ika-18 siglo, na nagpabago sa mga ideya tungkol sa lipunan, politika, at kaalaman. Ang diin nito sa katwiran, individualismo, at karapatang pantao, ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mundo, na humahantong sa mga revolusyon, at pagbabago sa politika. Ang Rebolusyong Amerikano. Ang mga ideya ng Enlightenment ay nagbigay inspirasyon sa Rebolusyong Amerikano. Ang mga Amerikanong kolonista, na naimpluwensyahan ng mga manunulat tulad ni John Locke, ay naniwala na mayroon silang likas na karapatan sa buhay, kalayaan, at pag-aari. Nang sinubukan ng gobyerno ng Britanya na bawiin ang mga karapatang ito, naghimagsik ang mga kolonista, at nagdeklara ng kanilang kalayaan. Ang Rebolusyong Amerikano ay isang tagumpay para sa mga ideya ng Enlightenment, at nagbigay inspirasyon sa mga revolusyon sa ibang mga bansa. Ang Rebolusyong Pranses. Ang Enlightenment ay may malaking papel sa pagsiklab ng Rebolusyong Pranses. Ang mga Pranses, na naimpluwensyahan ng mga manunulat tulad ni Jean-Jacques Rousseau ay naniwala, na ang gobyerno ay dapat na batay sa kalooban ng mga pinamumunuan. Nang hindi tinugunan ng gobyerno ng Pransya ang mga pangangailangan ng mga tao, naghimagsik ang mag-ito, at ibinagsak ang monarkiya. Ang Rebolusyong Pranses ay isang madugo at marahas na kaganapan, ngunit ito ay isang tagumpay para sa mga ideya ng Enlightenment. Paglaganap ng demokrasya, at pagbagsak ng absolutismo sa Europa. Ang Enlightenment ay nakatulong upang ikalat ang demokrasya sa buong Europa. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala na dapat silang magkaroon ng boses sa kanilang gobyerno. Bilang resulta, maraming mga bansa sa Europa ang nagpatibay ng mga konstitusyon at nagtatag ng mga parliamento. Ang Enlightenment ay nakatulong din upang ibagsak ang absolutismo sa Europa. Ang mga absolutong monarko ay naniniwala na mayroon silang ganap na kapangyarihan at hindi sila mananagot sa sinuman. Habang lumalaganap ang Enlightenment, ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa awtoridad ng mga absolutong monarko. Bilang resulta, maraming mga absolutong monarko ang napilitang magbitiw sa kanilang kapangyarihan. Ang Enlightenment ay isang maimpluwensyang kilusan na nagkaroon ng malalim na epekto sa mundo. Ang mga ideya nito ay nagbigay inspirasyon sa mga revolusyon at pagbabago sa politika. Nakatulong din ito upang ikalat ang demokrasya at ibagsak ang absolutismo sa Europa. Ang kasaysayan ng absolutismo, liberalismo at Enlightenment ay naglalarawan ng mabangis na labanan sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Noong panahon ng absolutismo, ang mga hari at reyna ay naniniwalang sila ay pinili ng Diyos upang mamuno ng walang limitasyon. Subalit ang mga ideya ng Enlightenment, tulad ng katwiran, karapatang pantao, at pagkilala sa kapangyarihan ng mamamayan, ay naghasik ng revolusyonaryong pag-iisip na sumira sa mga pundasyon ng ganap na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kaalaman at kalayaan, natatamo ang tunay na pagbabago. Ang katagang ito ay hindi lamang bumabalik sa nakaraan, ito ay panawagan sa kasalukuyan. Sa mundo kung saan ang autoritarianismo at maling impormasyon ay banta, ang diwa ng Enlightenment ang magpapaalala. Ang paglaya ay nagsisimula sa pagkamulat, at ang pagkamulat ay nangangailangan ng tapang na humarap sa katotohanan. Ang kasaysayan ay paulit-ulit, ngunit ang liwanag ng karunungan ay hindi kailanman mapapagod. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.